Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, maaaring mapatawad yan. Pero, lahat din ng kasalanan, pagbabayaran yan. Hindi porke napatawad ka sa kasalanan mo, hindi mo na pagbabayaran yun. Kaya nga ang sabi namin, bago po kayo magsasabi at manghuhusga sa amin, at bago ninyo kami pangaralan tungkol sa Biblia, magbasa muna kayo ng Biblia. Ang totoo, sa lumang tipan, sa Old Testament, di po ba? Pag nakakagawa nga ng pagkakasala doon, ng specific sin, may pagkakataon, binabato pa nga hanggang mamatay yung nagkasala na yon. Pero sa panahon natin, sa panahong Kristiyano, ano na ang ginagawa? Na yun ang ginagawa namin. Patatawarin yan, oo. Pero, parurusahan yan ng mga otoridad. At karapatan din naman namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at the same time mamamayan ng Pilipinas na maghain ng reklamo dahil nasasaklaw din kami ng batas. Wala kaming nilalabag sa batas ng tao ni batas ng Panginoong Diyos kung kami man ay naghain ng reklamo laban kay Epifanio Labrador dahil nga nakagawa siya ng pagkakasala sa amin. Kung gayon din pala, ang batayan ng mga tao, ng ibang tao, ng iba nating kababayan na wag nang idemanda pa yung mga nagkasala, yung mga nagkamali sa kanila dahil labag sa kalooban ng Panginoong Diyos yun. Bakit pa nilagay ang pamahalaan? Di po ba? Ibig bang sabihin, pagka ang ibang relihiyon, kaanib sa ibang relihiyon, nagagawa ng masama, tapos nagdemanda, nagkakasala din yun? Napaka-plastikado naman pagka ganun. Kung ganun nasasabihin niyo sa amin. Kung ikaw ang gawan ng masama, kung sa pamilya mo, merong mabiktima ng isang taong gumagawa ng masama, sasabihin mo pa rin ba sa amin na pabayaan na lang? Ops, sandali, bitinin ko muna kayo mga babayan, mga kapatid, no? So itong video na to, sa Tinig ng Karunungan, paki-subscribe nyo po siya. Sa kanya na po tayo manghihingi ng paliwanag about dyan sa mga kaso na tinadtad na ng kaso si Epifanio Labrading, mga kababayan. Itong sinasabi ko talaga sa iyo, Epifanio Labrading, hindi ka na mapapatawad ng Iglesia ni Cristo. Hindi ka na namin mapapatawad sa mga pinaggagawa mo dyan sa buhay mo, walang kwenta. So mga kababayan, di ba nag-una ng patawag, hindi dumating si Epifanio Labrading. So hindi siya dumating at meron na naman panibago na may patawag pa ulit yan. Alam niyo naman yung mga kaso kung hindi ka pa nakasuhan, gumawa ka ng kasalanan tapos kakasuhan ka. Joke lang, huwag kang gagawa ng kasalanan kasi napakahirap pagka ikaw ay nagkaroon ng kaso. Magkakaroon ka pa ng mga pending case sa NBI kung ikaw ay hindi talaga sisipot sa iyong kaso pag ikaw ay kinasuhan. Nakaw. Ito mga kababayan, itong mapapanood natin, panoorin mo mula umpisa hanggang sa dulo para alam mo naman yung mga paliwanag. Kung ikaw ay gusto mo nang magkaroon ng update dito kay Epifanio Labrading. So mga kababayan, hindi pa nga natatapos yung mga kinakaharap na kaso ni Epifanio Labrading. Nag-file na naman sila ulit ng case. Ay, naku, Epifanio Labrading. Yan sinasabi ko sa'yo, no? Diyan ka na maninirahan sa bundok. Hindi ka na makababa ng bundok. Kala mong, ang tawag dito, di ba sobrang tapang mo? Dapat ipakita mo rin sa mga subscribers mo at sa mga taong bayan na nakapanood sa'yo kung gaano ka katapang, kung paano ka humarap sa mga kasong kinaso sa'yo. Kung marami kang mga ebidensya, iharap mo yan. Makipagkita ka. Harapin mo, alam mo ba, darating talaga ang mga panahon na ikaw ay magkakawarrant of arrest. Nako, alam mo ba naman, pag ikaw ay nagkaroon ng warrant of arrest, ay hahanapin ka na, hindi ka na makakapunta kung saan saan. Kasi pag nasilayan ka ng mga pulis, dampot ka, nako, pupusasan ka. Paano yan mga kababayan? Lalong lalo sa mga subscribers ni Epifanio Labrading at sumusuporta sa kanya na umano ay si Tamba, 'di ba? Inamin niya yan sa vlog niya na si Tamba meron daw siyang inutusan na babae, yun ang kumausap kay Epifanio Labrading
para sirain at ay pulbusin ng Iglesia ni Cristo at ano pa man. Sila Senator Bato, yan, si Tatang Digong, si BP Sara ay balahurain. So may bayad-bayad po yan, ha. Hindi po ito fake news kasi galing po sa bunganga niya yung mga pinagsasabi niya. Sabihin nyo, fake news na naman kami, ha? Kaya wag nyo kami sasabihan ng fake news, okay? Kami nga yung tiga-report sa inyo, eh. So mga kababayan, itong si Epifanio Labrading ay hindi natin titigilan to, na hanggang sa mawanted na talaga yung maglalabas na ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo ng balita na si Epifanio ay nilabasan ng warrant of arrest. So ibig sabihin niyan, pagka meron siyang warrant of arrest, pwede na tayong magsumbong kung nasaan si Epifanio Labrading. Kasi meron na tayong katibayan na meron ng warrant of arrest si Epifanio Labrading. So pwede na tayong magturo o pwede natin siyang ituro kung nasaan man. So tulungan nyo kami, mga kababayan, mga kapatid, na pagka lumabas na itong warrant of arrest, kasi palagay ko naman hindi naman talaga lalabas talaga itong tao na to. So possible na talaga 100% lalabas ang warrant of arrest ni Epifanio Labrading. At ay sa mga kaso na iba ay syempre hindi siya pumupunta, magkakaroon siya ng warrant of arrest. Meron na namang kasunod na mga kaso na isanampa kay Epifanio Labrading. Mapapanood nyo po sa video na to. At ay may video pa si Tinig ng Karunungan na sinampa na naman. So magkakapatong-patong po ang kaso ni Epifanio Labrading at magkakapatong-patong po talaga yung warrant of arrest ni Epifanio Labrading. No, ano po yan, halimbawa meron na siyang warrant of arrest, meron na naman siyang panibagong kaso na hindi niya pinuntahan, mawawarrant pa rin po siya doon kung hindi niya yung sinisipot. So magkakapatong-patong na po ang mga kaso ni Epifanio Labrading. Kung mga ilang warrant of arrest yan, talagang pulbus ka talaga, Epifanio Labrading. Yan ang sinasabi ko sa'yo, noon pa tumigil ka na, ayaw mong makinig kay Boy Sardinas. So pagbibigyan ka namin, so pagbigyan mo rin sana kami na ikaw ay sumipot sa mga patawag sa'yo. Pero alam ko naman bading ka naman din talaga no? Ikaw yung reyna ng kabundukan kung nasaan ka man. No, marami ka pang patama, marami ka pang kayabangan na sinasabi mo na iba't ibang klaseng bala ang sasalubong sa mga magtatangka na ikaw ay hulihin dyan sa bundok. Ay, napakatapang mo. Ngayon pa nga lang sa mga kaso na hinaharap sa'yo, ay binabato sa'yo, ay hindi mo pinupuntahan, di ba? Kailangan harapin mo yan, Epifanio Labrading. Ay okay na. Hindi naman kami naniniwala sa'yo na kaya mong harapin yan kasi bakla ka talaga. So ngayon, mga kababayan, sa video na to, pinapakita lang po namin sa inyo na pagka ang Iglesia ni Cristo ay iyong binanatan, ay hindi ka po niyan tatantanan. Bibigyan ka ng leksyon hanggang sa mabigyan ka ng mga kaparusahan na tamang parusa. No, kasi mga kababayan, si Epifanio dati, nagsorry na yun sa Iglesia ni Cristo dati. Kaso ay pinatawad. Kaso mas lumala pa yung sumunod na kanyang pagtira dito sa Iglesia ni Cristo. So ganoon na lang mga kababayan, ito panoorin natin to sa Tinig ng Karunungan at siya na po magpapaliwanag para po sa update dito kay Epifanio Labrading. Okay, kung nagustuhan mo itong video na to, paki-like naman po at paki-subscribe na rin sa Tinig ng Karunungan at syempre Boy Sardinas. At kung ikaw ay magsasubscribe kay Boy Sardinas, dapat always magla-like ka naman sa video natin para naman ginaganahan naman tayo magbablog. Okay, so ano pang hinihintay mo? Bigyan ko kayo ng update dito kay Epifanio Labrading. Play mo na yung video, boy. Oh, sandali, play ko na. Oy, kababayan, mga kapatid, ito na yung full video. Okay, excited ka na ba? Panoorin mo magmula umpisa hanggang sa dulo bago ka magko-comment. Okay, so shoutout sa mga trolls at mga bataan Epifanio Labrading na sinasabing tama daw siya. Di sumama kayo sa bundok. Punta ka doon, dala mo ng sardinas. Okay, umpisa na natin. Let's go! Kahapon po, Enero 17 ay nag-post po kami dito sa ating channel na mag-abang po kayo at mag-antabay sa isang balita na amin pong i-update sa inyo sa video po na ito. At ito ay tungkol po sa mga pangyayari kahapon na tumutukoy naman sa paghahain ng reklamo, ng karagdagang reklamo ng ating mga kapatid sa pananampalataya laban kay alias Epifanio Labrador. Tungkol pa rin po ito sa ginawa ni Epifanio na pangyuyurak, pang-iinsulto, pagbabanta, maging pagmumura niya sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo
maging sa ating pinakamamahal na tagapamahalang pangkalahatan, ang kapatid na Eduardo V. Manalo. Kahapon nga po, Enero 17 ay nagkapalad po kami na mabigyan ng pagkakataong makasama at makasaksi doon sa isinagawang paghahain po nila ng complaint. Kahit papano ay napayagan din po kami na maidokumento, makuhanan ng larawan yung mga nangyari po kahapon. Pero minabuti po namin na takpan muna ang kanilang mga muka, ang kanilang mga pagkakakilanlan bilang pag-iingat na rin po natin sa kanila. Ano po? Ngayon, kahapon nga po, Enero 17, nagtungo po kami sa Pasay, nakipagkita po kami sa kapatid na nagsilbing complainant o yaong nagrereklamo. Kasama po ng ating kapatid ay yung dalawa pa nating kapatid sa pananampalataya na nagsilbi namang testigo. At nakipagkita na rin kami sa legal team o yaong mga profesional o yung mga abogado po na tumulong po sa atin para patuloy po na maipagtagumpay yung paghahain ng reklamo. Pagkatapos pong magkita-kita, kumain kaming saglit, nag-usap-usap po kami para maging organisado itong paghahain po namin ng reklamo. Pagkatapos nun ay pumunta po kami sa lungsod, sa City Hall ng Pasay upang doon naman ay maiproseso na yung paghahain nga ng reklamo. Sa awa at tulong ng ating Panginoong Diyos, yung kapatid po natin ng complainant nakapanumpa. Maging yung dalawa po nating kapatid na nagsilbing testigo ay nakapanumpa rin, nag-oath po sila. At pagkatapos po ng panunumpa nila sa harap ng abogado na humahawak po dyan, ay pinirmahan nung abogado yung mga dokumento na opisyal na nagsasabing natanggap na, aprobado na yung complaint na inihain ng ating mga kapatid. Bagay na ipinagpapasalamat po namin sa mga abogado po na tumulong po sa amin para maipagtagumpay itong paghahain po ng reklamo ng aming kapatid. Dapat po i-interviewin namin yung kapatid po na nagsilbing complainant po, ano? Nga lang, dahil sa may biglaan po silang lakad, hinayaan na po na muna namin na sila ay makaalis. Pero bago po sila umalis, gustong-gusto niya po talagang mag-interviewin siya sapagkat gusto niyang ipaalam sa inyo, mga kapatid at mga kababayan na nanonood sa Tinig ng Karunungan kung ano ang kanyang saloobin sa paghahain niya po ng reklamo. At ito po ang kanyang pinapasabi po sa amin, especially sa mga nanonood po sa amin dahil kilala rin po tayo nung kapatid na yon bilang vlogger po na nagtatanggol po sa iglesia. Ang sabi po ng ating kapatid, sabihin ko po sa inyo na yung ginawa po niyang paghahain ng reklamo ay bunga ng kanyang pag-ibig para sa iglesia at para sa tagapamahalang pangkalahatan. Hindi siya pinilit, hindi siya binayaran, hindi siya sinuhulan ni numan para gawin yung paghahain ng reklamo na yun man din ay ginawa na rin ng mga nauna nating kapatid na kusang loob po silang nagtungo sa otoridad para maghain ng reklamo. Sinabi po ng ating kapatid sa pananampalataya na iginagalang po niya, gaya ng marami po sa atin at lalong bilang may tungkulin, ginagalang niya ang kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo dahil yun po ay utos sa atin ng Panginoong Hesukristo na ibigin po natin ang isa't isa. Hindi po anya siya papayag na yurak-yurakan lang ng kahit na sino ang kanyang mga kapatid sa pananampalataya. At lalong hindi siya papayag na murahin ninuman, pagbantaan ninuman, hamak-hamakin ninuman ang ating namamahala. Dahil sa lubos na paggalang po na atin pong inilalaan sa Kanya. Sapagkat bilang may tungkulin, iginagalang din po tayo ng ating namamahala sa paraang pinatatatag po tayo sa ating pananampalataya. Hindi niya hinahayaan na tayo ay manghina sa ating pananalig sa ating Panginoong Diyos.
Kaya ganun na lamang din ang damdamin ng ating kapatid. Sinabi niya na kung papaanong inaalagaan tayo ng namamahala, gusto rin namin igalang ang ating namamahala. At kung hindi kayang igalang ng ibang tao na wala sa iglesia ang ating namamahala, tayo po ang gagawa nun at patuloy na gagawa nun. Ngayon, may nagbanta, may humamak sa pamamahala, may nang bastos sa namamahala. Ang sabi ng ating kapatid, di tayo na mismo ang gagawa ng paraan para yung nang bastos na yon sa pamamahala, magawan po natin ng aksyon at makamit natin ang hustisya para sa pamamahala bilang paggalang po natin sa kanila. Masakit daw po sa nararamdaman ng ating kapatid. At gayon din naman tayo na talagang kumirot sa ating puso yung mga narinig at napanood natin kay Epifanio Labrador. Talagang hindi tayo makatulog ng maayos sa ginawa ng taong yan. Dahil sa inis, dahil doon sa pagdadamdam na ating naramdaman, buhat ng yan ay mapanood natin kay Epifanio Labrador. At hindi lang iisang video yan. Paulit-ulit, makailang beses ginawa ni Epifanio Labrador yang pangyuyurak sa pamamahala, maging yang paghahamak sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo. At ngayon, ipinagpapasa batas, ipinagpapasa Diyos na lang po natin, ang si Epifanio Labrador. At nagpapasalamat nga po kami ng napakarami dahil na ipagtatagumpay po natin yung mga ganitong paghahain po ng reklamo na yan naman ay talagang nasa proseso, di gaya ng sinasabi ni Epifanio Labrador na kung tayo daw ay kumilos ay pailalim. Di po ba? Kasalungat na kasalungat yung sinasabi ni Epifanio Labrador doon sa ginagawa po natin ngayon na proseso. Ngayon, tiyak na tiyak mga kapatid, mga kababayan na may mag-iisip po sa iba nating mga kababayan ng ganito. Di po ba utos ng ating Panginoong Hesukristo na patawarin niyo po ang nagkasala sa inyo? Kung tunay po kayong Kristiyano, hindi na aabot sa demandahan yan. Kung tunay po kayong mga alagad ni Kristo, hindi na para sampahan nyo yan ng kaso, kundi patawarin nyo na lang. Di po ba mga kababayan, mga mahal na kapatid, alam na alam din po natin na pinatawad naman na yan natin si Epifanio Labrador nung unang nagsalita yan laban sa Iglesia ni Cristo? Di po ba't nang humingi ng dispensa yan ay pinagbigyan po natin yan? Pinatawad din po natin yan? Pinagpasensyahan po natin yan? At ngayon na umulit, papayag pa po ba tayo na ulit-ulitin pa ng taong yan ang ginagawa niya laban sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo at maging yung pagbabanta niya sa kapatid na Eduardo Manalo? Hindi na. Dahil sabi nga ng mga kababayan natin na hindi naman kaanib sa Iglesia ni Cristo, idemanda nyo na yan. Bakit? Pagkapatuloy nyo pa yung pinagbigyan, mamimihasa yan. Tanong, yun bang pagdedemanda? Yun bang pagsasampa po namin ng kaso laban kay alias Epifanio Labrador? Yun ba ay labag sa kalooban ng ating Panginoong Diyos o sa mga aral na nasa Biblia? Hindi po. Dahil tandaan po natin, ang naglagay po sa gobyerno, sa mga otoridad, sa pamahalaan, ay mismong ang ating Panginoong Diyos. Siya po, o yung gobyerno po na inilagay ng ating Panginoong Diyos, batay po sa narinig po namin sa ministro na binasa po sa Biblia, yun po ay may otorisasyon na magparusa sa masama. Kaya nga ang sabi rin doon sa narinig namin sa ministro, kapag ka ikaw ay gumagawa ng mabuti, hindi ka dapat matakot sa mga namiminuno sa pamahalaan. Pero kung ikaw ay gumagawa ng masama, talagang matatakot ka. Bakit? Sapagkat may kapangyarihan ang pamahalaan na magparusa sa mga taong gumagawa ng masama. Ang amin naman, papaano parurusahan ng otoridad ang taong nakagawa ng masama gaya ng Epifanio Labrador
kung walang magrereklamo, kung walang maghahain ng complaint, kung walang magsisimula ng proseso? Alam niyo naman po sa batas natin, kapag ka nagawan ka ng masama, kahit pa gawan ka ng masama dyan, kung hindi ka magrereklamo, papaano sisimulan yan? Yung paggulong ng proseso ng batas. Kaya nga minsan, di ba, may pagkakataon, mga kapatid, may tinatawag tayong absuelto o areglo, na kung saan yung nagawa ng masama at yung nakagawa ng masama pinagkakausap. Pakikiusapan nung nakagawa ng masama yung kanyang biktima na, wag nyo na po akong kasuhan, ito po ang gagawin ko. May ibibigay na kondisyon yung biktima para hindi niya ituloy yung kaso laban doon sa nakagawa sa kanya ng masama. Anong ibig namin sabihin? Ganun ang batas natin. Papaano parurusahan yung masamang tao kung yung nagawa ng masama hindi magrereklamo? Kaya nga yung ginawa po namin na pagsasampa ng reklamo, paghahain ng reklamo, hindi naman labag sa Biblia yon. Ang totoo, yon ay sang-ayon pa sa proseso ng Biblia tungkol sa masasamang tao. Bakit? Inilagay nga ng Panginoong Diyos ang pamahalaan para magparusa sa masama Di po ba? Sila nga ang binigyan ng kapangyarihan sa mundong ito para magparusa sa mga taong nakagawa ng masama. Tapos sasabihin nyo, hayaan na lang. Alam ninyo mga kababayan, sa mga nagtatanong niyan, sa amin hindi naman mahirap magpatawad Pero tandaan ninyo na lahat ng kasalanan, lahat ng pagkakamali, maaaring mapatawad yan. Pero lahat din ng kasalanan, pagbabayaran yan. Hindi porke napatawad ka sa kasalanan mo, hindi mo na pagbabayaran yun. Kaya nga ang sabi namin, bago po kayo magsasabi at manghuhusga sa amin, at bago ninyo kami pangaralan tungkol sa Biblia, magbasa muna kayo ng Biblia. Ang totoo, sa lumang tipan, sa Old Testament, di po ba? Pag nakakagawa nga ng pagkakasala doon, ng specific sin, may pagkakataon, binabato pa nga hanggang mamatay yung nagkasala na yon. Pero sa panahon natin, sa panahong Kristiyano, ano na ang ginagawa? Na yun ang ginagawa namin. Patatawarin yan, oo. Pero, parurusahan yan ng mga otoridad. At karapatan din naman namin bilang mga kaanib sa Iglesia ni Cristo at the same time mamamayan ng Pilipinas na maghain ng reklamo dahil nasasaklaw din kami ng batas. Wala kaming nilalabag sa batas ng tao ni batas ng Panginoong Diyos kung kami man ay naghain ng reklamo laban kay Epifanio Labrador dahil nga nakagawa siya ng pagkakasala sa amin. Kung gayon din pala, ang batayan ng mga tao, ng ibang tao, ng iba nating kababayan na wag nang idemanda pa yung mga nagkasala, yung mga nagkamali sa kanila dahil labag sa kalooban ng Panginoong Diyos yun. Bakit pa nilagay ang pamahalaan? Di po ba? Ibig bang sabihin, pagka ang ibang relihiyon, baga kaanib sa ibang relihiyon, nagagawa ng masama, tapos nagdemanda, nagkakasala din yun? Napaka-plastikado naman pagka ganon. Kung ganon nasasabihin niyo sa amin. Kung ikaw ang gawan ng masama, kung sa pamilya mo, merong mabiktima ng isang taong gumagawa ng masama, sasabihin mo pa rin ba sa amin na pabayaan na lang? Kung isa sa miyembro ng pamilya mo ang malamangan, mapagsamantalahan, maagrabyado o maabuso, sasabihin nyo pa rin ba sa amin na wag nang pansinin, baliwalain at patawarin na lang? Di na baliwala yung inilagay ng Panginoong Diyos na gobyerno o pamahalaan na ang otorisasyon nga ay magparusa ng masama. Di na baliwala yun. Di po ba? Kaya nga ang amin ipinagpasabatas na lang namin na yun din ay pagpapasa Diyos na lang namin. Hindi naman gaya ng ipinaparatang sa amin ni Epifanio na kesyo, pailalim daw kung kami ay gumalaw, itutumba daw siya.
otoridad na yung nilalapitan namin, paano ka itutumba? Yun bang otoridad na nilalapitan namin? Yun ba ay mga kaanib sa Iglesia ni Cristo? Maaaring sa legal team na nag-asikaso at tumutulong sa aming mga kapatid para magsampa ng reklamo, maaaring ang iba doon, Iglesia ni Cristo. Pero pagdating doon sa pinaka abogado, kung tawagin ay mga prosecutor na tatanggap nung reklamong yon, hindi naman mga kapatid yun eh. Kaya bakit mo sasabihin, Epipanyo, na ikaw ay itutumba? Kung hindi naman namin kasama sa pananampalataya yung mga taong yun. Di po ba? Ngayon, baka naman sabihin ng iba nating mga kababayan, bakit ganun na lang ba kayo maglaan ng paggalang at pag-ibig sa inyong namamahala? Diyan kayo nasasabihan na kulto kayo eh. Kasi masyado kayong panatiko ni Manalo. Masyado kayong bulag na tagasunod ng leader ninyo. Alam nyo mga kababayan, hindi naman po yan pagiging panatiko eh. Pagiging panatiko yan kung yung ginagawa namin wala sa Biblia. Pero batay doon sa narinig namin sa ministro, sa binasa nila sa Biblia, sa unang iglesia pa lang, sa panahon ni Apostol Pablo, ipinapakiusap niya sa mga kapatid noon sa unang iglesia na igalang yung mga nagpapakahirap na mamahala at magturo po sa mga kaanib. Ang ka Eduardo Manalo po ba, hindi naghihirap, hindi nagpapagal para magturo? Ang totoo mga kababayan, halos hindi na matulog ang aming namamahala. Mabantayan lang kami. Sila ay nagdadalaw sa iba't ibang panig, iba't ibang dako para maabot ang mga kaanib sa iglesia na kahit kasuluk-sulukan, dinadalaw nila, sinisinop nila. Nasa Biblia rin na pag-ukulan anya ng lubos na paggalang at pag-ibig ang mga namabahala, ang mga nangangasiwa dahil sa kanilang ginagawa. Kaya nga, ganito na lamang kami magkaroon ng reaksyon sa ginawa ni Epipanyo Labrador. Hindi naman magiging ganito ang aming reaksyon kung hindi kami naturuan na mula sa Biblia. Sabi nga lagi ng aming namamahala na yun naman din ang sinasabi noon pa ng kapatid na Felix Y. Manalo. Kung ako lang nagsabi, huwag ninyong pakinggan, huwag kayong makikinig kay Manalo, makinig kayo sa kung ano ang turo ng Biblia. At nung nagbabasa na ng Biblia, ng talata ng Biblia ang aming namamahala, doon na tumitimo sa puso namin yung mga aral. Hindi dahil sa sinabi nila yon, kundi napatunayan namin na yung itinuturo nila, yung sinasabi nila at itinatanim sa amin mula sa Biblia. Kaya natatanim sa puso namin yun. Kaya hindi nyo kami masisisi kung ganito na lamang po ang nagiging reaksyon namin. Kung ganito na lamang ang ginagawa namin para makamit ang hustisya, para sa kapatiran sa loob ng Iglesia ni Cristo maging sa aming leader. Yun ay paggalang at pag-ibig po namin sa kanila. Hindi yun pagiging kulto. Dahil kung pagiging kulto yun, edi sana wala kayong mga talata ng Biblia na nababasa sa screen ng video na ito, na yun ang batayan ng mga sinasabi po namin at ibinabahagi sa inyo. Kaya sana naging malinaw po ang lahat na yung isinasagawa po naming paghahain ng reklamo kay Epipanyo Labrador ay pagsang-ayon lamang din namin sa kagustuhan ng Panginoong Diyos na parusahan ng gobyerno ang masasamang tao dahil siya nga ang naglagay ng otorisasyon sa pamahalaan at sa mga namiminuno dyan. Karapatan po namin yun. At salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta at pag-antabay mga kapatid, mga kababayan. Patuloy po kaming magbibigay sa inyo ng update tungkol sa gumugulong na proseso ng batas laban kay Epipanyo Labrador. Hanggang sa susunod po mga kababayan, mga mahal na kapatid. Paalam. Wala tayong presidente, kung meron man, bobo. Tapos yung politika, ginawang negosyo. Yung mga tao, niloko, sila yung magkakasosyo. Sama-sama silang babangon muli para maging milyonaryo. Sama-sama tayo babago muli para maging milyonaryo.